Guys, for today's video, lilinawin natin yung process ng pag-convert ng inyong SPayLater na maging cash. Naka-receive kasi ako ng mga feedback from mga viewers na hindi na daw nag-work ang SPayLater to cash using the Maya Business account. Well, i-check natin yan. And if hindi na nga pwede ito o kung pwede pa ba yan, meron bang ibang alternative? Yan ang pag-usapan natin ngayon. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yeah, SPayLater to cash. So I guess napunta kayo dito sa channel na to. Hindi na natin kailangan magbigay ng background about SPayLater kasi ang main purpose is to convert your current SPayLater credit na maging cash. Okay, so meron dalawang way to convert it. Una na dyan, yung SPayLater to cash using Maya Business. Itong video na to, yan, accurate pa naman yan. Hindi ko alam kung saan nagkakaroon ng problema. Possible na hindi sinunood yung buong process ng video, kaya una, hindi na-upgrade yung account. So pag hindi na-upgrade yung account, well, walang send service yan. And at the same time, dahil walang send service yan, baka naging limited na rin ang QR transaction. So, sinubukan ko yung Maya Business using our Maya Business account sa computer shop. And then, sinubukan ko din mag-create ng Maya Business using a new account. So, ipapakita ko sa inyo na working pa naman itong pagko-convert ng SPayLater to cash. Siguro, specific ito sa mga meron ng Maya Business na upgraded na. Upgraded na meaning level 2 or Maya agent na sila. Okay, open natin yung Shopee and then click natin yung scan QR. Tapos ito yung sa Maya Business namin sa computer shop. I-enter natin amount. Enter lang tayo ng 20 pesos. 20.79 ang for 1 month and then i-click ko yung pay. Tapos i-enter ko yung PIN. Ayan, so basically napadala ko, yan, paid 20 pesos. So, gumagana naman siya using yung Maya Business talaga na mga lumang account. And then, ito ipapakita ko naman sa inyo yung using yung bagong account ko ng Maya Business. So, open natin ulit yung Shopee. Tapos, click natin yung scan QR. Ito. Tapos, ito, scan na natin to. Tapos, i-enter natin yung amount, 10 pesos lang. Sa 10.40 pesos, i-enter ko yung PIN. Yan. So, basically, nakapag-pay naman na ako. Ayan. So, lumabas siya. Ito yung bagong create ko lang, guys, ha. So, ito, check natin kung pumasok na. Ito, nakalagin na ako sa Maya Business. Tapos, click natin transaction. Ayan, nakalagay. Money received. Ayan, 240 yan. 10 pesos. Ayan. So, na-receive naman siya. So, bagong account na to. So, hindi ko po alam kung saan po kayo nagkakaroon ng problema sa paggamit ng Maya Business. Posible po na ang nangyari ay in-skip nyo po yung paglalagay ng ID. Kasi yung paglalagay ng ID is, ito na po yung verification. So, pag in-skip nyo po to, hindi po magiging verified or upgraded ang inyong Maya Business. Malamang yan, nasa Maya level 1 lang po kayo. Also po, gagawin nyo lang po itong convert to cash once na na-upgrade na po ang Maya Business nyo na maging level 2 or yung Maya agent na nag-o-offer ng remittance. So, yan po siya. Ang nagiging error daw po na nakikita ko na nagsasabi na hindi na gumagana is this transaction is not eligible for SPayLater. Siguro, nung in-scan sa Shopee, yung QR code, yung QR code na available sa mga level 1 ay hindi pang merchant. So, siguro kaya hindi siya eligible for SPayLater. But guys, please comment nyo lang sa baba kung paano nyo na-experience yung ganyang error. And I'll try to respond to you and try to troubleshoot kung ano bang nangyayari. But if in case ayaw talaga ng Maya Business, ayaw makapag-transfer or hindi ma-upgrade ang inyong Maya Business account, then meron pa tayong pangalawa, which is the SPayLater to cash using Ownbank. However guys, hindi po natin gagamitin ang personal QR natin sa Ownbank. Ang gagamitin po natin sa Ownbank ay ang merchant QR. So, ibig sabihin lang po nito is kakailanganin nyo pong mag-apply to be a merchant ni Ownbank. Meron pong option dito kay Ownbank na ang pipiliin natin ay yung booth or stall. Pag yan po ang pinili nyo, ang kailangan lang po dyan ay ang picture ng booth or stall nyo. Tapos lagyan nyo po ng pangalan. So, sasabihin nyo, ay wala po kaming tindahan, wala po kaming business.
magkaroon po tayo ng business. Kasi picture lang naman po yung kailangan. Pwede naman po tayo maglagay ng lamesa sa labas, maglagay tayo dyan ng mga shake, or magbenta kayo ng fishball or something. Yan, para mapicturan. Ang nakalagay naman po kasi dito ay picture ng booth or stall nyo. So, during na pinicturean yan, edi sa inyo po yung booth at saka stall na yan, di ba? Kinabukasan lang siguro, hindi na kayo nagpatuloy magtinda, pero nagkaroon kayo. Yeah, it's a loophole sa system, pero at least, di ba, makapag-apply po tayo as a merchant. But remember guys, to be a merchant, meron pong service charge ang paggamit ng QR. Pero in case na gagawin nyo yun, ito na lang po yung video sa pag-apply to be a QR merchant ni Ownbank. Click natin yung boot and stall, yan. Ito lang po yung mga information na kailangan, yan. Store name, kung anong store and business type. Yan, sige. Sample na lang po tayo. Yan, type natin. Business type, ano po ba yan? Pagkain, service, etc. And then, contact number nyo po. And then, yung address po kung saan ipapadala yung QR. And then, lastly, kailangan nyo pong picturean yung booth or yung stall nyo. After that, click nyo po yung bilog sa ilalim, yung I agree. And then, you can now click next. Sasabihin po dito na submitted na po yung inyong application. Tapos, pagka-click nyo po yung merchant services, yan, your information is parang being reviewed. So, hintay lang po kayo. Mabilis po sila mag-approve. So, ayan po, maghintay lang po kayo na ma-upgrade po kayo, and then from there, pwede na po tayong mag-SPay later to cash using Ownbank. Pero ipapakita ko rin po sa inyo ngayon na gumagana pa rin po siya. Okay, so open po natin yung ating Ownbank. Click nyo lang po itong QR logo. Ayan, nandyan na po yung QR nyo and then yung pangalan ng stall nyo. Tapos, screenshot nyo po yan. Tapos, mapupunta po yan sa gallery or photos nyo. Tapos, punta na po tayo sa Shopee. Click po natin yung scan. Tapos, upload po natin yung photo. Tapos, yan. So, amount na kailangan natin bayaran. Sample, 10 pesos lang po. Tapos, ito po yung payment method. SPay later, 10.40. Tapos, i-pay na natin. Enter ko yung PIN. Ayan. 10 pesos po, napadala na po siya. Tapos balik po tayo dito sa Ownbank, tingnan natin kung pumasok. Dito po siya papasok sa Merchant Services. Click po natin yung Merchant Services. Total received 10 pesos. Pag click po natin yan, pending pa po to. After 1 business day po yata, 1 to 2 business day, bago pumasok sa inyong Own It wallet. Then, tsaka nyo siya pwedeng i-withdraw. Just in case po na wala pa po kayong Ownbank at gusto nyo pong subukan, well, ito po ang aking referral code. Gamitin nyo na lang po yan para magkaroon din po kayo ng 300,000 trial voucher na katumbas ng 40 pesos. Kapag naglagay po kayo or nag-deposit po kayo ng 50 pesos sa inyong Ownbank account. Kung may question pa po kayo about converting your SPay later na maging cash using Maya Business or Ownbank Merchant, well, i-comment nyo na lang po yan sa baba and I will try to do my best para sagutin po kayo. But again guys, for Maya Business, make sure po na upgraded po ang inyong account. Okay? So yun lamang po for today's video. So wala po muna tayong question of the day today since this is more on a procedural video or step-by-step video kung paano ma-convert ang inyong SPay later na maging cash. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Adina Mahinay. Sabi niya, sana mapansin Sir Pat, watching from South Cotabato, pang Pasko lang po. At Dina Mahinay, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!